Mapapansin nyo sa video na naputol na at iilang thread na lang yung natira sa ating clutch cable. At dahil sa nangyari, nag-decide na ako hindi tumuloy sa aking pupuntahan at umuwi na lang, kaysa ipilit at masiraan tayo sa malayong lugar. Magandang araw mga kabokter. Sa hindi inaasang pagkakataon, nagkaroon tayo ng issue kay Dream, ang ating CF Moto 650NK. Habang nasa biyahe tayo papuntang Kawit nakaraan, naputulan tayo ng clutch cable. Good thing kasi hindi naman siya biglang snap na naputol lahat ng strand. Pakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. So, eto mga kabokter rin nangyari. Yung strand na lang yung natira. Paano mo malalaman pag nangyari sa ito? So, habang nasa biyahe ako, nakaramdam ako ng snap. So, being as cautious I am, tumigil ako para silipin. Noong una akala ko, lumagotok lang tong lock or something. Kasi okay naman yung clutch ko. So, pag andar ko, naramdaman ko parang nawala yung yung adjustment. Yung setting mo kasi, syempre, pag may motor, may sarili kang setting sa clutch mo. Nawala yung ganun ko. Nagulat ako, parang sobrang lalim ng clutch ko. Bigla. So, nakailang out sa bante ako. So, after nun, napansin ko, isilipin ko na nga mismo yung cable. Kasi akala ko yung adjustment lang dito or dito ang may nagbago. Okay? So, pagsilip ko, pag baklas ko na agad nito, nakita ko ganito na nga. So, bad omen. Ayaw kong patuluyin kung saan ako pupunta. So, para makapag-start tayo nung kailangan nyo lang ng screwdriver na positive. Allen key. Wrench. Since, syempre, of course, yung cable na pamalit nyo, ako kasi, maglalagyan ko na rin ng oil yung ating cable. So, gamit yung syringe. So, para maabot natin kung anong dapat natin abutin, kailangan natin baklasin to. Para magkaroon tayo ng maayos na view sa pagdadaanan ng kable. Okay? Madali na lang naman yan. Baklasin nyo lang mga makikita yung mga bolts dyan. Yay! Medyo naging tricky lang, no? Kasi, una, hindi tayo mekaniko. Pangalawa, first of all, mabaklas ito. Siyempre, yung tayo ng YouTube. Hindi naman tayo perfecto. Pero, yay! So, yung mga kabokter, natanggalan natin yung side panel dito. So, tingnan natin kung kailangan pa ba natin tanggalin sa kabila. Or pwede na natin siyang hilahin. Na hindi na tayo magbabaklas ng mga hindi naman kailangan baklasin. So, mga kabokter, kung papalit ka ng clutch cable, kailangan mo pang baklasin yung kabilang panel. Kasi nga pala, dito sa B4, meron siyang cable tie. Sa loob niya, mayroon pa siyang parang wire or bakal na nakakapit para kapitan itong mga to secure itong mga cable na to. Kaya hindi natin tanggalin yung kabilang side. So, parehas lang naman mga kabokter, no? Ang tatanggalin nyo lang ito, ganoon din sa kabilang side. Dito merong kakapain nyo lang gusto pong magtatanggal kayo. Of course, ito tanggal to. Matatanggal nyo na to. Matatanggal nyo na itong part na to. So, ayun mga kabokter. Natanggalan natin yung side panels. Isa kabilang side.
Kasama ang palad yung sinasabi kong bakal na yumayapos dito sa mga wire na to. Nakita ko, nag-exist siya sa B4. Kaso, nasa loob. Pag magpapalit ka ng clutch cable, kailangan pang iangat yung tangke. O, di ba? Ang simpleng trabaho, ang laking gagawin. So, yung mga kabokter, nasubukan natin tanggalin yung clutch cable nang hindi natin tinatanggal yung tangke. Bali, tinanggal muna natin siya dito. Of course, kanina pa naman yun. Then, kasi masyadong matrabaho kung tatanggalin pa yung tangke, sinubukan ko kung kayang hilahin lang siya pababa. So, dinahandahan ko lang. And, nahugot naman siya. Natanggal na rin dito. Medyo mahirap lang tanggalin to sa part na to kasi malaki yung nipple niya. Ito. Medyo mahirap pa kasi kailangan ano siyang guide lock mechanism doon sa part na yon. So, kailangan natin tanggalin at luwagan para matanggal natin. So, yung mga kaboter, no, natapos na natin ikabit dito. Medyo nahirapan lang tayo kasi mataba yung kamay natin ipasok. Naikabit na natin yung nipple dito. Nailagay na natin yung medyo madilim. Kitang-kita alikabok. Ilagay na rin natin ito, nahigpitan natin. Dito natin pinadaan yung throttle cable, clutch cable. Yan. Hindi mo muna natin nalagyan ng lubricant para naisip ko kasi parang mas madaling gumawa kung tuyo pa. Yan. Langisan muna natin yung loob ng throttle, clutch cable natin para actually ang hirap dahil manipis yung syringe natin. Mukhang kaya na nito. Yun, tumulo na. Okay na yan. Ayan, so mga kabokter, successful naman ata yung pagpalit natin ng throttle cable. Siyempre, i-adjust pa natin yan dito. Depende sa preference ng rider, siyempre, kung may-ari. Pero, na-try naman natin. After natin lagyan ng lubricant, can say parang mas malambot siguro ng mga 20%. Kaya nakikita nyo naman, nag-change na siya ng gear. So, i-adjust na lang natin yan later on kung paano gusto nating taas. At inabot na tayo ng gabi. Pupunasan pa natin ng konti and then bigyan tayo ng mga pairings niyan. Salamat mga kabokta. Ingat kayo palagi.